So, yun nga po yung ating topic, no? About financial advice from mothers to daughters. Dahil tayo, sir, ay nagsa-celebrate po ng National Women's Month ngayong March. Okay, so sa lahat po ng mga babae, happy month, sorry. Happy isang buong buwan para sa inyo po lahat. So, sige ma'am, kasi actually interested din po talaga ako sa topic ngayon, no? Kasi syempre, iba yung mechanics pagdating sa mother and daughter and then mother and son, di ba? Iba rin yung mechanics ng father, etc., etc. So, for our topic ngayon, actually, hindi ako masyadong makaka-relate dahil mother to daughter. So, hindi ko alam. Baka kasi pagdating sa mother to son, majority pinapakita sa amin. Ganun, no? Siguro yung mother to daughter, meron ba kayong mga, parang chismisan session? ng iyong mother, ganon. May mechanics ba na ganon sa isang mother and daughter? Sa amin naman, sir, meron naman paminsan-minsan, pero hindi yung talagang lagi, siguro pagka kumakain, ganyan lang. Tapos pag nagpapahinga, yun lang naman. Pero yung madalas na hindi sir, hindi naman kami ganun ka, yung kumbaga yung banding na ganun. Yung sakto lang po. Yung mga ma'am, yung mga masinsinang usapan, ganun. May mga ganun ba ang mother-daughter? Meron namang mga times na ganun. Anong most of the time? Mga topic na gano'n chismisan session na po ito. Ano yung majority of the time, ano yung topic kapag mga masinsinang usapan? Pagka mga masinsinan, sa amin minsan mga problems, ganyan. Ganun yung mga pinag-uusapan. Okay. Alright, so sige po. Syempre, again, meron na naman tayong based from research and syempre, mas importante ay based sa experience, no? Yung mga mapag-uusapan natin, okay? So, sige ma'am, sige, bago po yan, batiin po muna natin yung ating mga viewers ngayon. Yan, so, yan po, may comment po sa atin si Sir Eduardo Afable. So, good afternoon po, sir. Watching daw po siya from Sacramento, California. Ayan. Hello, sir. Thank you! Lagi kang nandito. Kahit hindi lunch dyan sa inyo. So, sige po. Ayan, ako. From Ma'am RB po, Ma'am RB Valaria. 30 and Mommy are watching. Hello, Ma'am. Nako. Hello, Mommy. Kaya hindi ako masyado magsasalita ngayon. Energy ka nga, sir. Ayan, from Ma'am Charlene. So, magandang buhay po. And from Ma'am Agnes, nasa ibang bansa din to. Pag may crush na ang anak. Hoy! Ayan, Ma'am Agnes. Hello po. And welcome dito sa kwentuhan session natin. No? Si Ma'am Agnes po ay isa sa mga matatagal ng member ng iPro group, no? Ng iPro company or ng iPro community, no? Nung hindi pa lang po tayo cooperative. Yes. And then of course, silang mag-asawa and some of their extended family members ay member din po ng iPro cooperative. So, isa po sila ma'am doon sa kinukwento natin na kahit papaano ay may naitulong ang iPro Cooperative doon sa pagpaprocess ng kanilang mga papers going to Canada. And good news, silang mag-asawa ay nandun na. Wow. So, pahay na lang ako dyan kay Sir Patrick. Okay, so sige po. Pagdating daw po sa financial advice from mother to daughter, ay ang una ma'am ay, ikaw ba? Ano ba ang Ano ang, kung isa-summarize yan lahat, ano yung advice na nakuha mo sa mother mo? Sa nanay ko. Kasi sir, nung time na, kumbaga, syempre, ngayon, madami na kasing mga nalalaman tayo sa social media. Ang advice lang din naman talaga nun, mag-ipon ka. Ganun. Then, mag-aral kang mabuti para pagka-graduate mo, makakahanap ka ng magandang trabaho. Yun lang talaga yun lang. Pero ngayon, iba na no? Kumbaga, talagang ang dami mo nang kailangan na gawin para mas maging maganda yung buhay mo. Parang ganyan. Okay, tama. Iba na. So, halimbawa, ma'am, doon sa lahat ng mga natutunan mo and yun sa mga makabagong panahon na marami na po tayong information, etc., no? Papaano yung plano mo halimbawa doon sa kay Empress, doon sa panganay mo? So, papaano yung diskarte na nasa isip mo kung papaano mo siyang kakausapin, ganyan? Siyempre, ngayon na marami na nga tayong information, mas marami na akong pwedeng ibigay na advice sa kanya. Okay. Oo. So kung a-advisean mo siya, halimbawa, ito, ano yung i-advise mo sa kanya? Ano yung balak mong i-advise? Siyempre, gusto kong i-advise sa kanya na, kumbaga, kailangan niyang matutunan. Kumbaga, mag-upskill siya, parang ganyan. Lahat.
Para even yung mahirap, mas maganda nga din na mahirapan din siya no? Para mas ma-experience niya, para kumbaga matutunan niya kung paano siya makakaahon doon sa hirap na nangyayari sa kanya. And then, syempre, tuturo ko kung ano yung mga natutunan ko dito sa iPro. Syempre naman, no? Yung kung paano ba maging maayos yung finances natin. Then, syempre, about din sa mga investing, mga long-term investment, yan. So, gusto kong i-guide siya patungo doon sa mga gusto kong marating niya. Yung, kumbaga, maging financial stable siya. Okay. Yes. So, ang binabalak mo ba, ma'am, ay sasabihin mo siya sa masinsinang usapan? Or ipapakita mo ba sa kanya? Ano yung balak mong way ng pagtuturo? Siguro, sir, ipapakita ko kung ano yung mga dapat maging example muna din ako, di ba? Then, unti-unti na, kumbaga, sasabihin mo sa kanya. Hindi naman kasi po pwedeng papakita mo lang, then hindi mo siya kakausapin. Mas mainam na mag-usap din kayo. Ganun, para mas tumatak din sa kanya. And mas maganda yung lagi mo din sasabihin siguro sa kanya. Okay. Ayun. Okay. So, ayun po, ang sabi ni Ma'am JD. So, sige, punta muna tayo dito sa research ng ating team kung ano po ang mga nakita nila. Ano daw, ma'am, ang isa sa mga financial advice ng mga nanay sa kanilang mga anak based Ayan. sa study? So, number 1 daw po, never abdicate your money, or wag mong ipaubaya sa iba yung pera mo. Kumbaga, ikaw dapat yung mag-control po nito. Even merong mga advice sa iba, pero kumbaga, siguro alamin mo, i-research mo din kung tama ba yung advice sa'yo, and then ikaw pa rin yung mag-decide. Okay. Ma'am, kasi halimbawa po doon sa doon sa mga reels natin, 'di ba? Nagtanong tayo doon sa mga kasamahan natin dito sa kabanatuan po 'yun 'di ba? Led by Sir MJ. So tinatanong nila doon, sino daw ba ang dapat humawak ng pera, no? So ito po ay medyo kaugnay dito sa na-research no? Never abdicate your money. So ibig sabihin basta wag mo ipaubaya. Halimbawa sa isang pamilya, sa isang mag-asawa, sino talaga? Sino talaga, no? So, sino talaga ang naghahawak? Hindi. Iba-iba naman kasi, no? Katulad ng pinag-usapan namin ni Sir MJ, ay ni Sir Eric. Pero doon po sa inyo, specifically. Sa amin, ako sir, syempre, babae. Sabi nila kasi mas magaling daw maghawak yung babae. Ewan ko lang din hindi naman lagi siguro. May mga times din na may nangyayaring hindi inaasahan. So, yun. Pero, yung asawa ko kasi, tawag doon, parang lagi yung nagpipigil sa akin na, hindi mo naman kailangan yan, ganon. Yung mga ganon, huwag mo munang bilhin, parang ganon. So, minsan, pagka ganon na yung sinasabi niya, ayoko na, parang tatama rin na ako, ayoko na. So, at least minsan, nabibigyan ka din ng advice na, oo nga, hindi naman kailangan, parang ganon. So Yun. parang no? Parang may balance, no? May tagapigil kung tutuusin, So ganun nangyari. So, ang sabi po dito, well, kahit na ganun, yung nangyari, since itong buwan na ito ay parang women empowerment, no? Or gender equality, month for gender equality, since Women's Month. So parang sinasabi doon na, kahit tayo ng mga babae, yun po yung sinasabi dito, na ang mga babae kinakailangan din ng bigyan nila yung mga sarili nila ng kakayahan or pagkakataon na sila rin mismo ay maghawak dun sa sarili nilang pera or dapat parang meron din silang source nila na hindi lang more than doon sa meron yung family. Parang sa ganon, sabi nga doon, ano man yung mangyari, di ba? Meron tayong may control pa rin kahit papaano yung babae doon. Alright? So, sige po. Next. So, get an early start on adulting skills daw, sir. Ayan. So, kumbaga, ngayon kung nasa Gen Zs ba yung tawag doon? Yung mga bata pa, kumbaga, pag-aralan na natin kung papaano ba yung mga adulting skills like yung mga pagbabudget, pagsasave na yan. So, though ang dami naman na talagang matututunan nga sa internet ngayon, sana mas... kumbaga, i-grab nila yung mga opportunity po na yun. Yan. Pero sa inyo, sa iyong experience, ma'am, halimbawa dun sa mother mo, kasi parating sinasabi yun na mag-ipon, di ba? Mag-ipon, etc. Pero tinuturo ba
kung paano ka mag-iipon? Hindi Hindi naman So, basta talaga. mag-ipon lang. Mag-ipon ka lang. Ganun lang sinasabi. Di naman alam yung specific na kailangan gawin. Oo. Wala. Walang ganun. Oh, okay. Sa iba, sir? Well, wala naman. Well, iba nga kasi yung mechanics natin eh, no? Pero actually, kaninang umaga po, since wala akong kaalam-alam, pagdating sa topic Niinit ako. Dahil, na-hot seat natin si Ma'am JD ngayon na. Dahil po sa topic na ito, since wala akong alam pagdating doon sa mechanics ng mother to daughter, so ang ginawa ko po ay nagtanong ako doon sa mga kakilala ko na merong mother to daughter experience. So tinanong ko yung asawa ko, tinanong ko si mama, and then tinanong ko yung mga tita ko. Kasi yung story naman po nila ay 1-year-old yung bunso nila, 6 silang magkakapatid, namatay yung tatay nila. 1-year-old yung bunso and 6 silang mga magkakapatid. So, ang ginawa doon ay parang ni-raise silang 6 ng single parent na lola ko. So, syempre, mas matindi yung mechanics doon, no? So, I know na kahit papaano doon, nagkakaroon ng talagang tinuturuan talaga sila dahil kinakailangan noon. So, nung tinanong ko sila, ayun, sabi ko nga sa kanila, sabi doon, halimbawa, sabi nung isa, no? Sabi niya, ang turo daw sa kanya ng mother niya is, noong nag-aaral pa kami, kapag binibigay niya yung 1 week na allowance, sasabihin niya, pagkasyahin mo yan. So, yun daw po yung style na tinuturo sa kanila. No? Hindi siya nagbibigay ng sobra, kaya talagang ang focus lang ay nasa pag-aaral. Walang paglakwatsa. So, ganun kahigpit yung nila. Kung paano silang tinuruan ay binibigay sa kanila yung allowance o ayan, pagkasyahin mo siya. Yes. So, kahit paano, bahala na silang dumiskarte din doon. Pero, dinagdag niya pa po doon na sabi ng mother niya, actually si mama po ito, matalino sa paggastos, yung talagang basic needs lang and once a year lang yun bumibili ng ibang bagay kapag anihan. So ang sinasabi niya po ay yung lola namin na parang basic lang ang binibili and bibili lang siya once a year kapag umani ng sibuyas or umani ng palay. No? Kaya kahit na may pera yun, hindi siya gasta ng gasta. So at least doon makikita natin na naipapakita, di ba? Naipapakita, hindi lang naituturo. Kung hindi naituturo, sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano niya talaga yung spending habits niya. No? So kasi syempre, pwede kasing iba yung sinasabi natin doon sa ginagawa. Di ba? Yes. And yung mga anak natin ay mas nakikita yung ginagawa kaysa yung mga sinasabi natin. Alright, so yun lang naman. Yun yung isa. Okay? Meron pang iba. Pero sige po. Basahin mo na kaya yan, sir. Sige, next muna tayo. So, base muna tayo dito. Ano po yung next? So, next daw po, save early for retirement. So, kumbaga ngayon pa lang, mag-save na talaga. So, ito lang naman talaga lagi Which is yung basic hindi pa magawa. Parang ganun Yes. diba? Well, sabi nga nila, di ba, ma'am, the things that are easy to do or the things that are easy not to do. Di ba? Kasi napakadaling mag-neglect na gawin ang isang bagay. Kunyari, sinabi sa'yo ng nanay mo na magtipid, sa 100 piso, itabi mo yung 10 piso. Di at least savings yun. Napakadaling itabi ng 10 pesos. Di ba? Yes. Pero napakadali niya rin hindi itabi. So, parang doon po nagkakatalo yung sa attitude na natin when it comes to money. And for me, personally, parang mas madali na ituro ang attitude sa pamamagitan ng paggawa, hindi sa pagsasalita. Yes. So, ayun po. So, sige po, next po. Ayan. So, next daw po ay learn to invest even if you're not interested. Nako. So, yun daw, kailangan mong mag-invest. Pag-aralan mong mag-invest kahit hindi ka interesado. Kasi nga, ito nga yung kumbaga hindi naman kumbaga long term dapat kasi, sir, di ba? Dapat ay matutunan mo siya, pag-aralan mo siya, hindi yung po pwedeng invest ka lang ng invest. Parang ganun. Sa iyo, ma'am, sa experience mo, tinuruan ka ba na mag-invest? Hindi rin naman. Uso ba sa atin yun? Wala di ba? Ang lang kasi nung araw, di ba, sir, yun nga, mag-aral ka mabuti, para pag nakatapos ka, makakahanap ka ng trabaho, yung mga ganon. And then, siguro, yung iba, bumili ka ng
lupa, ganyan. Parang yun na yung investing para sa Yes, kanila. oo. Diba? Kasi, well, depende po kasi sa location no? Kasi tayo ay parang probinsya yung kinalakihan natin So, syempre, walang ibang investment noon kung hindi kooperatiba, lupa, ganyan lang, no? O yung mga bangko na nandoon sa lugar ninyo. Kasi syempre, transportation lang noon, napakahirap, di ba? Pagpunta nga ng Kabanatuan noon, oras di ba? Yung tinatakbo. So, talagang parang very limited tayo. Unlike sa ngayon, no? Na talagang dapat turuan na natin kaagad yung mga bata na kung paano sila makakapag-invest. Yes. Actually, doon sa mga anak ma'am namin, naka-invest sa co-op, sa pangalan namin, yung mga, alam mo yung mga pamasko nila, noong binyag, noong nag-birthday, yung mga yung mga naregalo nila. So, kinip na namin yun, nilagay na namin kaagad sa investment. Co-op, So, sa co-op or kahit na saan. Saan? Ayan. Okay. So, number 5, ayan, man up ladies. Nako, medyo controversial ito. Medyo, sige ma'am, ano mo po yung andyan? Ano ba? Sabi dyan for women in business who have become dissatisfied with their work, I say act like a guy and not a woman. Significantly more often than men, women get fed up and leave their jobs without having a new one lined up. This causes financial chaos that can take decades to repair. So, kumbaga sir, ang dito, kung hindi ka satisfied sa trabaho mo at nahihirapan ka, mag-act ka kagaya ng lalaki, parang gano'n. Well, yes, ma'am. Well, ano po ito, no? Medyo controversial yung topic na yan pagdating, ma'am, sa gender equality, no? Lalo, meron tayong from Canada and from US, no? Lalo kasi sa mga bansa na kung nasaan sila. Napakalaking issue ng gender equality ngayon, lalo doon sa extremes ng pagdating sa extremes ng society kung tutuusin. Kasi maraming mga proponents ng mga gender equality na kung saan, well, actually, even sa co-op, di ba? Meron tayong specific committee for gender equality. Nga lang, syempre, kailangan kasi nating i-define ng maayos, ng mabuti, kung ano yung ibig nating sabihin ng equality. Kasi minsan, kunyari, ma'am yan, man up, di ba? Parang man up ladies, yun yung payo. Ito ay nakadirect doon sa mga, sa pagtatrabaho, di ba? Sa career. Pero kasi, kailangan naman natin tingnan even na ba researches, mga psychological na mga literature na kung saan may equality naman or hindi ko alam kung equality talaga yung maa-attain natin pagdating doon sa pagdating doon sa trabaho, pagdating sa mga kakayahan na meron tayo kasi pag titingnan po natin, even the personality ng lalaki at babae magkaiba di ba? Yes. Kapag titingnan mo ang personality ng lalaki, majority po sa mga lalaki ay they are interested more on things. Ang mga babae naman, they are more interested on people. Parang ganon. Kaya kung titingnan natin, mas marami ang mga tao na kumukuha ng mga yung nasa STEM, science, technology, engineering, ganyan, di ba? Mas marami mga lalaki dyan. Sa engineering nga, napakaraming lalaki, konting babae, no? Bakit? Kasi engineering, mathematics, they are more on things. Yes. Pag-build ng building, bagay yun, di ba? Pero kung titingnan mo naman, pagdating sa humanities and pagdating halimbawa sa medical field like nursing, no? So sa nursing, mas marami naman ng babae doon, di ba? Bakit? Dahil yun ay geared toward people. And I think kung titingnan natin doon based on numbers, wag lang tayong pupunta doon sa extremes talaga. Kasi meron ma'am dyan, proponent ng gender equality na parang wala na sa tama. Na parang sinasabi nila na masyadong maraming lalaki sa ganito, hindi represented ang mga babae pagdating sa ganitong area, no? So I think yun yung importance ng merong gender equality na committee rin sa mga cooperatives. Para nang sa ganun, ma-define natin ng maayos and makita natin ano ba yung equality na pinaglalaban natin, no? Parang sa ganun, parang fair para sa lahat. Talaga. No? Kasi medyo pong usapin yan, di ba? Di ba Sir Eduardo and di ba Ma'am Agnes? No? Lalo sa Canada and sa US, medyo maanong yan. Maanong topic ang gender equality dahil maraming parang mga more on the feminist side na parang dapat ganito sa babae, ganito, ganyan-ganyan. So, syempre iba-iba tayo di ba? So, ayun po. Kaya nga sir, di ba merong may training din, may mga ganyan training. Magkakaroon siguro din tayo ng mga ganyan soon. Yes, ma'am. And yan ay very important para nang sa ganun, mas maayos yung pagtakbo or kung saan tayo papunta. Yes. So, yes, man up ladies. Pero, isa kasi ma'am sa mga issues na yan ay bakit
sideline na lang po ito, no? Parang pumasok lang sa isip ko. Isang topic ito I don't know if magiging topic natin ito for kwentuhan session dahil malalim yung topic na ito. Isa kasi sa mga problem dyan is yung sinasabi nila na a lot of people, a lot ng mga executives pagdating sa mga companies ay mga lalaki. Lalaki, yes. Yun yung mga pinaglalaban. Pero kasi, yes, that is true. Pero kapag kasi titingnan mo siya doon sa lens ng executives only, hindi lang naman doon ano ang lalaki. Diba? Hindi lang doon siya marami. Parang ang gusto kasi ng women empowerment na over ay dapat meron din silang representation doon. Pero kasi kung titingnan ma'am natin sa personality, mas nagtatrabaho ng maraming oras ang mga lalaki, mas nagtatrabaho ng dangerous jobs ang mga lalaki. Nasabi natin kanina na ang mga lalaki ay more on engineering. Yes. Ang engineering and construction, madaling i-scale po ang mga businesses na yan. Maraming lalaki ang mga nasa Poso Negro, di ba? Maraming lalaki ang nasa construction. Yes. Maraming lalaki ang nagtatrabaho sa mga dangerous like yung mga skyscraper, di ba? Mga lalaki yung na nagwe-welding ng mga yan, etc. So kung titingnan natin doon, hindi lang naman siya on the executive level only. Kaya ma'am, napaka-important na i-define natin ng maayos yung gender equality. Parang sa ganun, hindi tayo malihis. Kasi pwede tayong mapunta doon sa extremes ng gender equality. Alright! Ayan, ako magpapatraining na si Sir about sa gender equality. Ay, hindi naman. Very interesting topic lang siya. Na ano ko lang kasi andito na naman si Sir Eduardo Sa US kasi, anong topic yan? And sa Canada nga po. No? Ayun. So, basahin natin, Sir, yung comment ni Sir Eduardo. For me, it's my wife who hold our family money or budget and me is for investment. Okay. So, kumbaga, pagdating doon sa dapat na sure, syempre babae because, ano yung tawag dito? Personality-wise, ang mga babae rin ay more risk-averse Ibig sabihin, mas sila, more on the safer side. Dahil, di ba, more on, pag na-nurture sila. So, more on protection din yung nila. Well, ang mga lalaki is more, parang risk-taker ang mga yan, no? So, okay. So, doon makikita natin na sila, sir, talagang medyo binabalanse nila. Yes. Pagdating sa risk, sila lalaki. Pagdating sa keeping, etc., sa babae. Okay? Yes. Ayan, sabi rin niya, I teach my daughter about history of money and personal finance. So, ngayon pa lang din, ini-start na ni Sir, no? So, yes, I agree. And si Sir Eric, magandang buhay po, Sir Eric. Ayan. So, next na topic natin, Sir, budget. Ayan, budget daw. So, sabi dito, limit your spending and don't go wild with purchases. So, kumbaga nga, ilimit lang natin, huwag tayong masyadong gastador para, syempre, makip natin or maging maayos po yung finances natin. Okay. So, well, budget. Yep. Well, totoo rin naman yan. Pagdating sa budget, ito na lang po yung... Ito na lang po, babasahin ko na lang. Ano naman po ito? From Ma'am Irene Sean naman ito. No? So, naging speaker po natin siya dito and a member po ng ating cooperative. Sabi niya, ang natutunan niya daw sa nanay niya is pagtitipid. No? Laging sinasabi noon na magtipid at huwag one day millionaire. Yes. Kapag may pera, bayaran ka agad ang utang para may ipapautang ulit sa'yo. Kasi po, since yung lola namin ay single parent nga siya. So, syempre, wala siyang pagkuhanan nun kung hindi yung mga ipantatanim, yung mga buto, yung mga pataba, pesticides, insecticides, inuutang niya before. So ang niya is bayaran mo kaagad yung utang mo para nang sa ganun pautangin ka uli nung inutangan mo, no? Para nang sa ganun hindi makat yung relationship mo doon sa nagbubuhay ng business enterprise mo. So kapag may lumapit sa iyo at di mo kaya yung inuutang sa'yo. Halimbawa daw po, merong lumapit sa'yo, nangungutang, hindi mo kaya yung amount na sinabi niya, bigyan mo kung ano lang yung kaya mo. No? So, ibigay mo para nang sa ganun, mabayaran man yan o hindi, edi salamat na lang. No? Sabi niya, mahirap ang umuutang tapos uuwing luhaan. Yan ang biggest learning ko sa kanya. It takes courage para umutang. Kahirap kapag bokya, hindi ba? Tama. So, tama. yun po yung niya doon sa aming lola. And sinabi niya, tinanong ko po siya, no, ano ba ito sinasabi noong ni lola before or nakikita mo sa kanya? Ang sabi po, since siya yung panganay kasi sa kanila magkakapatid, no, sabi niya, sinasabi niya.
Okay. Kasi po nung namatay, ang panganay ay magka-college pa lang. Ang bunso is 1-year-old. So ganun medyo mahirap yung pinagdaanan nila, no? So syempre since siya ang panganay, siguro mas sa kanya binibigay Sinasabi. yung info dahil syempre siya yung tutulong dahil siya yung panganay, no? So sabi niya po, sinasabi daw sa kanya nung nanay niya, no? Kasama din niya ako noong araw na kinuha namin yung insurance ni tatay nung namatay. Okay? Diretso sa DBP at nagbayad kami kaagad ng utang kaya walang natira. At least nakabayad, di Sabi ba? niya, no? So, ayun po. Ang galing naman ni Lola. Oo. Ayan, siguro nanonood siya. Bigla niyang sinabi, mahirap ang buhay namin nun, kaya swerte kayo at mas maswerte ang anak ninyo. Hehehe, sabi niya. So, ayun po, yun ang na-research ko mula sa mga... And, syempre sa bago po tayo, baka makat tayo eh. And isa sa mga na-research ko ma'am kaninang umaga is na syempre pagdating sa mga babae, hindi lang naman directly ang sa nanay mo kaagad siya manggaling. Dahil sometimes yung mga tita nagbibigay ng payo, yung lola hindi masyado dahil pang-spoil ang lola, di ba? Pero sa wife ko naman po ang niya is isa doon sa mga napagkuhanan niya ng mga advice noon ay yung tita niya. Dahil si nanay noon ay nagtatrabaho, so yung si tita ang ang nandoon na malapit sa kanya. And yung mga time na yon ay si tita yung maraming savings, nakakaangat sa buhay. So I think that is a good lesson para sa ating lahat na humanap tayo ng mga tao na may credibility para pagkuhanan natin ng advice, no? Yes. Hindi lang siguro hindi lang not necessarily sa parents natin, no? Kasi syempre sometimes, especially with the social media na meron ngayon, pwede nating masabi na minsan naghahangad, tama ba yung term? Pero minsan nagdi-dream ka kasi ng mas malaking life, 'di ba? Para sa future family mo. And syempre yung mga yon is makukuha mo lang if makakahingi ka ng advice sa mga tao na na-achieve na. Yes, na-experience na. Yung ganong buhay na gusto mo, no? So, ayun po. So, yan. Ako, may mga message ulit tayo. Magandang buhay po kay Ate Julie. Ate Julie ba? Hello! Shout out kay Ate Julie. Yan. Parehas sila. Hindi naman. Siya pala, po yan, single mother. Okay, so nabiyuda na si Ate Julie. So, pagdating sa usapang budgeting na ganito ng ang anak niya is babae. Dapat pala ikaw, Ate Julie, yung nandito eh. Sa susunod. Pwede na. Next week, no? Kasama po natin si Ate Julie Pascua. Sino pa, ma'am? Ayan, so from Sir Carlos Paulino, sabi niya dito, mga lalaki kasi puro barkada, mga babae iniisip pamilya. Sara. Well, sabi nga natin, di ba, kanina, personality-wise, ang mga lalaki ay more on things. Di ba? So, even yung pagbabarkada kasi, hindi naman din yung sa barkada ang habol nila dyan eh. Yung pinupuntahan ng barkada, di ba? More on tambayan, etc. So, sige po. Ayan. Naku, may mga nag-aano pa yo. From Sir Paulo Kimson. Shout out, kuya. Dami ko natutunan. More power. Oy, sir. Tanungin mo na lang sila tita at sila ninang. Sa kanila lang din galing ito. Pinsan ko po yan. Shout out kay Papa P. Ayun. Magiging tatay na po yan. Nice. Asawa ni Justin, ma'am. Yung isa sa mga natin. Okay. May baby na sila. Congrats po. Kaya pinagdadasal namin parati yan. Ayan. So, I think stop na natin, sir. Wala na kasi tayong oras, no? Yes, ma'am. And majority naman po ng mga susunod ay mas applicable sila doon sa sa US, no? Pero ma'am, siguro yung last na, no? Sabi dito kasi sa number 10, which is very important. Ayan. Ikaw naman ang mag-discuss nito. Become their financial teacher. Become their financial teacher. So, tayong mga mother po, no? Tama ba, sir? So, kailangan tayo yung magturo po sa mga anak natin, no? Dahil ito nga, hindi naman siya tinuturo sa school, eh. Ewan ko lang ngayon, sir, hindi ko lang sure. Pero siguro meron na rin dahil nga nakikita na natin yung mga, kumbaga, yung mga challenges ngayon. So at least ngayon siguro meron na rin pong mga school na nagtuturo about dito. Pero mas maganda po na tayo na magulang or tayong mga mothers po yung magturo po nito sa ating mga anak. Ayan, subaybayan po natin sila hanggang sa kanilang paglaki at ma-achieve po nila yung mga gusto po nilang ma-achieve sa buhay. Yan lang. So that's it for our kwentuhan session.
Ayan, so maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po dito sa iPro Cooperative. At sa mga hindi pa po member, pwede po kayong maging member po ng ating cooperative. Welcome na welcome po kayo dito. Mag-message lang po kayo para po i-guide po namin kayo sa process po kung paano tayo maging member ng iPro Cooperative. Okay, salamat po sa ating lahat at huwag po nating kalilimutan na ang Kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan.